Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 50 na po tayo. Namatay at inilibing na si Jacob. So, ang verse pong napunta sa akin is verse 1 to 2. So, basahin po natin. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiyak na hinangkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. So, ayun. Sa generation din pala nila, no, binabalsamo ang isang patay para ito ay tumagal. So, kagaya ngayon, no, na pag may mga namatay is iniimbalsamo para maging matagal, mapaglamayan ang patay. So, yun lamang po. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 50 verses 3 to 4. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, "Pakisabi nga ninyo sa Faraon ang mabuting salita ng Diyos." Amen. Genesis chapter 50, verse 5 to 6. Napahintulutan niya akong ilibing ang aking ama sa Kanaan, sapagkat bago siya namatay, ipinasumpa niya ako na ilibing ko siya sa libingang ipinagawa niya sa Kanaan. Babalik din ako agad pagkatapos ng libing. Nang malaman ito ng Faraon, sinabi niya kay Jose, "Tuparin mo ang pinangako mo sa iyong ama. Umalis ka at ilibing siya." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 50 verse 11 to 13. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto, dahil dito tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Macpela, silangan ng Mamre na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa niya natin sa kanya. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Tayo po magbahagi muli ng ating devotion sa last chapter ng Genesis, chapter 50. Verses 11 to 13. Ito po ay slot ni Mrs. Mary. Since wala siya, ako po muna. Sabi po dito, when the Canaanites who lived there saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, the Egyptians are holding a solemn ceremony of mourning. That is why that place near the Jordan is called Abel Mizraim. So Jacob's sons did as he had commanded them. They carried him to the land of Canaan and buried him in the cave in the field of Macpela near Mamre, which Abraham had bought along with the field as a burial place from Ephron and Hittite. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita natin dito na kung ating babalikan yung nagiging buhay ni Jacob, hindi rin madali yung kanilang mga pinagdadaanan, Nandoon yung tumakas si Jacob dahil baka mapatay siya ng kanyang kapatid. At bago din niya napangasawa, yung kanyang asawa ay pinagbayaran niya ito ng 7 years. Then, niluko siya. Binago-bago yung kanilang kasunduan. Nagbayad ulit siya ng 7 years at marami siyang iba pang mga pinagdaanan. Grabe yung endurance,
At through that, talagang na-transform si Jacob, no? So, ganun din sa buhay natin. Makikita mo yung pangalan niyang Jacob ay hindi rin maganda yung meaning, no? Pero pinalitan ito nung na-encounter niya yung angel. Nagiging Israel na ang pangalan niya. Parang sa buhay natin, yung dating tayo, hindi na tayo tatawagin ng Panginoon sa kasalanan natin, kundi sa atin ng pangalan, yung ating identity in Christ. Ganun na siya, no? So, makikita natin yung redemption kay Jacob na sa kanyang kamatayan, napakaganda ng pangyayari kasi talagang nakamtan din niya yung honor na pinangako ng Panginoon na maging tanyag, no? Yung kanyang lahi, yung mga angkan, kita naman natin na sa kanya nagmumula yung 12 tribes, no? Na talagang bayang pinili ng Panginoon. So, makikita natin na yung representation nito, yung fulfillment ng kanyang faith, no? At sa kanyang mga anak naman, talagang bago pa lang na mamatay si Jacob ay ito na yung kanilang kasunduan na ilibing siya sa kung saan yung kanyang mga ninuno ay talagang nagiging katuparan ng lahat. It's fulfillment talaga. At hindi lang yan, pati ang mga Egypto, Egyptians ay nakikidalamhati din, no? Tunghayan yung mga susunod na mga kabanata sa paglalahad naman isa-isa sa kanyang mga anak naman na tutungo yung mga kwento. So, yun lamang po. Magandang araw. Genesis 50, verse 14 to 16. Matapos ilibing ang ama ni Jose, nagbalik sa Ehipto ang kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ang mga kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose? Gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Napanguso sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa inyo. Yun lamang po. Amen. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa mga ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami, mga lingkod ng Diyos, ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig at ito'y lumapit sa lahat ng kanyang mga kapatid, yumuko sa harapan niya. Kami ang mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Genesis chapter 50, verses 11 to 13. And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, this is a deep mourning of the Egyptians. Therefore its name was called Abel Mizraim, which is beyond the Jordan. So his sons did for him just as he had commanded them. For his sons carried him to the land of Canaan, and buried him into the cave of the field of Machpelah, before Mamre, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite as property for a burial place. It's in Genesis chapter 50. Kung kanina is kay Jacob na death, ngayon po ay the death of Joseph. Genesis chapter 50 verse 22 to 23 only. Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years and saw the third generation of Ephraim's children, also the children of Machir, son of Manasseh, were placed of birth and Joseph Nis. Amen. Shalom everyone.
dito po nag-i-end ang ating pagbabasa sa Genesis, Book of Genesis. Marami pong magandang story dito sa Genesis. At ang ating pong babasahin sa susunod ay ang Exodus. Dito, maganda rin dito yung kwento about sa life ni Moises and David. Maraming salamat po mga kapatid. God bless everyone. Shalom. Excited na ba ang lahat sa Exodus? Exodus. What is Exodus? Amen po. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Genesis chapter 50, verse 24 to 26. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos ipinabilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 100 taon at 10. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at nilagay sa isang kabaong.